Everything that the eyes can see physically, no? Pero bakit naging hindi magandang resulta kapag nagkaroon ng lust of the eyes? Yung sinasabi, according to the commentary of John Calvin, According to John Calvin, the lust of the eyes from 1 John chapter 2 verse 16 refers to a covetous inward desire for the outward, glittering vanities and empty splendors of the world. It is the sinful craving for what is seen, such as wealth, luxury, or possessions, which distracts the heart from God and fosters materialistic idolatry. kung anong nakita ng mata, papasok sa isip, didiretso sa puso, magtatagal dito, and then lalabas sa bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Okay? Now, let me give you an example of the lust of the eyes. Remember at the Garden of Eden, di ba? On the temptation of the serpent to Adam, di ba? Ang sabi kasi ng Panginoong Diyos kay Adam, lahat ay makakain ninyo dito sa garden na ito. Except the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Hindi naman ko tinatanong kung anong prutas na literal, di ba? But there was that fruit. Ngayon, alam mo ang devil, pag nilagay niya dito sa isip mo, magkakaroon ka ng confusion, magkakaroon ka ng doubt. Ngayon, anong ginawa niya kay Adam and Eve? Sabi niya, sinabi ba ng Diyos na pag kinain niyo ito, mamamatay kayo? Hindi. Sabi niya, you will be like God. Magkakaroon kayo ng kaalaman, katulad niya. Di ba? So what happened? Yung babae, si Eva, nung nakita niya yung prutas, ang sabi niya, it was very pleasing. Okay? Naglaro na sa utak niya. Di ba? Nalimutan na niya na ipinagbabawal yung pagkain ng prutas na yon. But because the serpent has made some impression on their minds, nagkaroon ng doubt, in-entertain ni Eva, eto na, sabi niya, oo nga no, mukhang masarap yung prutas na yan. So what happened? They were tempted and kinain nila yung prutas, and what happened? Bigla, nabuksan ang kanilang kaisipan. And then they saw themselves naked. Sila'y hubad. At dahil sila'y hubad, bigla silang nahiya. Dati, wala naman silang hiya di ba? Walang hiya na in a sense, walang malisya. Because hindi pa sila nagkakasala. But when they have sinned against the instruction of God, nahiya na sila. Okay? So, the lust of the eyes, nagkaroon sila ng covetousness. No? Pinagbawal, hindi sumunod, ayun, ang naging bunga. What happened? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Lust of the eyes. Okay? Dahil sa mata. Okay? Kaya nga, itong mata na to, gamitin natin para hindi tayo magkamali. No? Ano ba ang inyong mga binabasa? Oy, mga kabataan, yung mga lalaki. Tingnan ninyo yung mga binabasa ninyo, ha? Instead na basahin nyo ay makakatulong sa inyo, sa inyong pag-aaral, no? See to it that be selective on what you are reading. O kaya on what you are viewing, kung anong inyong mga pinapanood. No? Sabi nga, think before you click.
No, hindi basta click ng click. Lalo na, ang mga kabataan ngayon, may kanya-kanya na cellphone, no? Hindi natin alam, iba na pala yung mga pinapanood nila. No? Meron ng pornography. Tapos hindi natin alam, addicted na sila sa mga ganitong situation. Okay? So dahil yung mata nila hindi na poprotektahan, they were very vulnerable sa temptation na makagawa ng mga bagay-bagay na hindi dapat. See to it that at least ang binabasa ng inyong mga mata ay makakatulong sa inyong spiritual na buhay. Especially, why don't you read the Bible? Diba? Mas maganda na yan na ang Bible, yan ang ating talagang kahit na tumanda kayo, magagamit at magagamit nyo yan sa inyong buhay. Even pag dumating ang panahon na malapit na kayong kunin ng Panginoon, lahat tayo, at the deathbed, only the words of God will be remembered in you. Only the Word of God will help you, no, to be comforted, na hindi ka matatakot harapin ang kamatayan because nandyan yung salita ng Diyos. I still trust God that He will do something even better in the future na makarecover ako, no? Kasi ang hirap talaga. Nagdadialysis ka na, tapos handicap ka pa sa pagbasa. Ang hirap, di ba? Pero, again, sabi ko nga, hindi niyo ako kailangan kaawaan. Ang dapat yung isipin ay, maging kalakasan pa rin ako sa inyo na in spite of my sufferings or handicap, I can still serve God. I can still be with you, to have fellowship with you, and can still prepare the preaching at least twice a month para po mabigyan kayo ng pagkain spiritual bawat isa. No? So, ang lahat namang ito ay para sa Panginoon. At in the future, you will know what is the reason why this happened to me and even also to you pagdating ng araw. No? So, always be grateful to God. Always be thankful na sabi nga, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus.